Sabat po mga kapatid. Happy Sabat po. Ayan, praise God po at kayo po ay masaya ngayong umagang ito na naglilingkod sa ating Panginoon. At maraming salamat din po sa dima po ng awit na ating narinig ngayong umaga. So ang part ko po ay promotional talk at meron lamang po akong 15 minutes para maibahagi po ang ating mensahe ngayong umagang ito. Sabi po sa akin ng ating superintendent ay ito po ay tungkol sa lesson din po natin ngayong umaga. I mean, ngayong week po, yung lesson natin. So ano nga po ba yung lesson natin ngayon mga kapatid? Ano pong title ng lesson natin? Ano po? Ano pong title ng lesson natin mga kapatid? Pag-asa at ano po? Pagkakasundo at pag-asa. So sana po ay matapos ko siya ng 9:15. Ayan. Yung ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hindi naman po ito yung summary po ng lesson natin. Pero ito po ay glimpse or parang practical at spiritual po na side po ng ating pong lesson ngayong week. So, sino po ba dito sa inyo ang nakaranas na, sino po dito sa inyo ang accounting or finance, yung yung course, or nakaranas na po ng bank reconciliation, ganyan. So, wala pa po. Naalala ko po nung ako po ay nag-OJT, first time ko pong mag-bank reconciliation. At yun po din po yung last kong bank reconciliation. Kasi hindi ko na po tinuloy yung career ko sa accounting. So, yun po yung first time kong mag-bank recon. At siyempre, kapag first time mong ginagawa yung isang bagay, curious ka, excited ka, ganyan. So, ginagawa po kasi yung bank reconciliation. Kasi yung bank statement po sa bangko at yung ledger or yung record po ng accounting ng company, kailangan po magmamatch yun. Kasi pwedeng, may nangyayaring discrepancy or pwedeng, kung maraming pwedeng nangyayari doon sa loob ng kumpanya na hindi nagmamatch doon sa bank statement ng bangko. So, pwede din po na yung mga bank charges, hindi na i-record sa record ng company at at meron doon sa bank statement. So, hindi siya nagmamatch. So, magkakaroon po ng discrepancy. So, nagkakaroon po tayo ng bank reconciliation. Minsan naman po, yung mga outstanding na cheque, ganon, na-record na yan doon sa, na-record na sa accounting record ng company pero sa bangko ay hindi pa nag-reflect. Ganon din po yung mga deposit in transit. Kumbaga na-record na, nailabas na out na doon sa record pero sa bangko hindi pa rin siya nag-reflect. So yun po yung mga iba-ibang nire-reconcile sa bangko. At ganon din po ginagamit din yung yung reconciliation sa inventory. Hindi ko pa po alam kung ano-ano pa yung mga pinagagamitan ng mga reconciliation pero sa mga naranasan ko po yung inventory, tinitingnan yung record ng inventory doon sa physical na bilang ng mga produkto. Kasi minsan, nag-expire na yung product, so hindi po yan na-record doon sa ating sa system or doon sa mismong record po ng company. So, nagkakaroon po ng discrepancy or ng pagkakaiba yung record ng company at yung physical po na inventory. So, kaya po minsan, from time to time, nagkakaroon po ng physical inventory or yung talagang binibilang talaga isa-isa yung mga produkto na meron dun sa warehouse or dun sa tindahan. So, ano nga po ba ang reconciliation, mga kapatid? From the word reconcile, ang sabi po sa Oxford Dictionary, it cause to coexist in harmony or make or show to be compatible. So, dapat daw po ay magkaparehas, aligned, in harmony. Yun daw po yung ibig sabihin ng reconcile. Yun po yung root word na reconciliation. So, sa practical na paraan po ba, mga kapatid, naranasan nyo na ba ang reconciliation, mga kapatid?
Sino po na po ang nakaranas dito na reconciliation? Kapag po ba may reconciliation, kayo po ba yung nag-i-initiate? Kayo po ba, or hinihintay niyo po yung iba na mag-initiate? Ganyan. So, somehow po sa buhay po natin, no, mga kapatid, naranasan po natin yung reconciliation sa iba't ibang paraan, mga kapatid. At lalong higit po sa ating buhay, sa ating pakikipagkapwa. Ayan. So, madalas po nating nararanasan yung reconciliation sa ating pong relasyon, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, mga kapatid sa iglesia. Alam niyo po, pag nabasa niyo po yung Colossians, 4 chapters lang naman po yung Colossians. Kapag binasa niyo po yung buong chapter, alam niyo po, napakaganda po nung yung sulat ni Pablo, na para po sa akin kompleto siya kasi naandun yung pakikisama natin sa ating kapatiran, pakikisama natin sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak. At kung i-describe niya po yung humanity, yung mga tao doon sa Colossians, ay po talaga, napakasama. Kung babasahin niyo din po yung Sunday po na ating lesson, no, grabe po yung description po ni Pablo sa atin, mga kapatid, na sa ating mga tao. Minsan iniisip mo, kapag babasahin mo yung Colossians, isipin mo, hindi naman ako ganito kasama. Hindi naman ako ganito. So, parang nagkakaroon po tayo ng comparison ng kasamaan or ng kasalanan kapag nabasa natin yung sulat ni Pablo dun sa Colossians. Pero sabi po sa Romans 6, verses 6 to 7, ang sabi po dito, for we know that our old self was crucified with Him so that the body ruled by sin, yung kasalanan po natin, ay mawawala na. That we should no longer be slaves of sin. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Dahil po, because anyone who has died has been set free from sin. So dahil po namatay na si Jesus para sa atin, tayo po ay naging malaya na sa kasalanan. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Meron po akong gustong i-share sa inyong story. So mayroon pa akong 10 minutes. Mayroon pa akong gustong i-share sa inyong story. Nung bata po ako, lagi ko po naririnig tong story na to. Ito po ay nangyari po talaga sa amin. Hindi ko na po babanggitin yung mga pangalan, pero itong dalawang magkapatid po na ito, na akin pong ibabahagi sa inyo ay, alam niyo po minsan sa family, hindi nawawala yung favoritism, no? Sana po ay ngayon ay dahil aware na po tayo sa mga bagay-bagay, hindi po nawa ito nangyayari sa ating mga pamilya. Nung panahon po na yon, itong older brother ay although siya ay matalino, gwapo, gwapo din naman yung pero alam niyo po magkakaiba kasi ng personality yung mga mga magkakapatid. Yung isa, yung younger brother, paborito siya ng magulang. And from, siguro alam niyo po siguro simula pa lang pagkabata, ay may paborito na yung magulang. Alam niyo po yung isang kapatid or kung sino man, kahit po sa ibang family, nakaka-develop yan ng negatibong pakiramdam. Yung hindi paborito. Ganon. So ngayon, alam niyo po na itong kwento na to, na bata pa kasi ako noon eh. So iba po yung perspective ko noon. Iba din ang pagkakaunawa ko nung mga panahon na yun, nung ako'y bata pa. Pero ngayon, habang binabasa ko tong lesson natin ngayong linggo na to, sabi ko, wag nawa sa atin, wag nawa natin i-baby kung ano man yung mga merong negatibo sa ating puso. Na bilang mga Kristiyano ay, i-initiate na natin yung reconciliation. So, sa pagpapatuloy po ng kwento na to, sila po ay naging mga adult na. At alam niyo po nung panahon ngayon, normal, yung usual po yung, alam niyo yung may mga farm, may mga lupain. Tapos hati-hati naman sila, fair yung pagkakahati ng mga lupain. At nagkakaroon po yan ng rotation. Kasi dun sa mga lupa na yon, meron pong part ng lupa na very fertile yung lupa na yon, very fertile. At yung lupa na yun yung unang madadaanan ng tubig. Yon, may mga ganun kasi yun eh doon sa mga lupa. Kasi dahil fertile siya, kaya siya hindi ko alam kung bakit tinatawag nilang fertile yung lupa na yun. Pero iba-iba may mga tawag sila. Kung maalala ko nung bata pa ako, may tinatawag silang ilaya, may tinatawag silang takas, yung mga ganon. So ngayon po, to make the long story short, nagkakaroon po sila ng hindi pagkakaunawaan, itong magkapatid na to. At alam niyo po, lalo po yung
natitrigger ng favoritism din dahil nagkakaroon ng pabor hindi po dun sa lupa kundi sa mga iba-ibang bagay nagkakaroon ng favor yung mas nakababa ng kapatid kaysa dun sa mas nakakatanda. At alam niyo po, ang pinaka-ending po ng story na to, nagkaroon po sila ng pag-aaway doon sa sa pagtutubig, sa irrigation. At napatay po nung older brother yung kanyang younger brother. Nakakalungkot po, napaka-tragic po nung story na to. At kapag tuwing naalala ko, tinatanong ko, kahapon tinanong ko yung nanay ko, "Ma, yung naririnig kong kwento noon," sabi kong gano'n, "ito ba talaga yung totoong nangyari? Ito ba talaga yung dahilan?" Tapos kino-confirm ko sa kanya kahapon kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi gusto ko magkaroon ako ng reflection dun sa bagay na yun. At alam niyo po mga kapatid, yung reconciliation po, hindi lang po spiritually natin namamana yun at pwede din po na pwede nating ipamana yun sa ating susunod na henerasyon. Alam niyo po yung dalawang pamilya na to, magkapatid po sila. At yung pamilya po nila, never na yun na pumunta sa lola. Never na yun na pupunta sa lola kasi nagkaroon na sila ng ng hinanakit na kahit yung brother na nakapatay, yung family noon, hindi talaga po sila nagkaroon na ng, alam niyo yung maayos po na reconciliation, na namatay na yung asawa nung isa, na hindi sumama sa, alam niyo po yun, napakarami po, at alam mo yung, pinamana mo yung walang reconciliation sa family. So nawa po mga kapatid, no, sa panahon po natin ngayon, sa atin pong iglesia, sa ating pong pamilya ngayong mga panahon na to. Napakahalaga po na tayo po ay bilang mga Kristiyano, nire-represent po natin yung Panginoon, which is the initiator of reconciliation. Na tayo din po, kahit po tayo yung naagrabyado, tayo yung biktima, pwede po tayo mag-initiate na reconciliation at hindi na natin kailangang ipamana pa yung hinanakit sa ating mga susunod na henerasyon. Ang sabi po dito sa Colossians 3:8, ngunit ngayon ay iwan ninyo, sabi po ni Pablo, iwan ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, kasamaan, paninirang puri at maruming pananalita. Alam niyo po kung may reconciliation po sana noon na nag-start na in-initiate ng parents or in-initiate ng sino man doon sa magkakapatid, sana po hindi nangyari yung trahedya na yun. Pero nangyari po mga kapatid. So ito po, itong mga kahanasan na to, nagiging lesson po nawa ito sa atin na hindi po na dapat na humantong sa ganun mga kapatid. Ang sabi nga, mayroon po akong nais po na bago po ako magtapos. Nais ko pong i-share sa inyo tong isang tanong from the Sunday lesson po natin. Ang sabi po dito, kapag daw po ba tiningnan natin ang ating sarili, ang ating pagkatao, ang kaibuturan ng ating puso at isipan, mga kapatid, ano po ba yung sinasabi nito tungkol sa pangangailangan natin sa krus? Ano po yung sinasabi nito tungkol sa pangangailangan natin kay Jesus Christ? Pag nabubulay-bulay po ba tayo ng ating sarili, nakikita po ba natin yung ating sarili na kailangan natin ng Panginoong Hesukristo? Nakikita po ba natin na kailangan natin ng krus? Noong isang araw po ako ay pinadalhan ng aming HR ng isang assessment. First time ko po magawa tong assessment na to. Ang tawag po dito ay Colby assessment. First time ko po yun. At alam niyo po doon, wala naman talagang tama at mali sa mga assessment, no, sa mga personality, ganyan, wala naman tama at mali na sagot. Pero alam niyo po, habang ginagawa ko yung assessment na yon, parang gusto kong maniwala doon sa sinasabi ng mga tao sa social media na kapag nanay ka na, hindi mo nakilala yung sarili mo kasi ginagawa mo yung isang bagay na kahit hindi ikaw, gagawin mo. Kaya nung time na yung ginagawa ko yung assessment na yon, parang ginagawa ko naman to, pero hindi naman talaga ako ito, pero ginagawa ko to araw-araw. Yung parang gano'n, kasi nanay ka na, wala kang choice kundi gawin yung bagay na yon. So ngayon, tapos isa pa sa dahilan kung bakit feeling ko hindi accurate yung naging resulta ng assessment ko is, habang ginagawa ko siya, yung tanong, parang, ang nangyayari, may sagot, no, parang may choice ka na kung least at saka yung most. Ngayon,
Dahil ayaw mo, hindi mo matanggap sa sarili mo na ikaw yon. So, iba yung isasagot mo. Ganon yung nangyayari. Hindi mo matanggap, hindi na ako to, ayokong maging ganito. Ganon. Parang hindi ko matanggap sa sarili ko na ganito ako. So, iba yung nagiging sagot mo. Alam niyo po, tapos ngayon na-reflect ko po doon na yung kadakilaan pala ni Jesus Christ, yung preeminence niya, nawawalang bisa po siya dahil sa pagbabalat kayo po natin. Alam niyo, minsan nagbabalat kayo ka sa Panginoon na yung kaharap mo, nananalangin ka pero nakabalat kayo ka pa. So yung preeminence po ng Panginoon, nawawalang bisa po siya dahil sa pagbabalat kayo po natin. At kahit po sa sarili natin, tayo ay nagbabalat kayo. So sabi po sa Isaiah 64:8, tayong lahat ay naging parang marumi at ang lahat nating katuwiran ay parang maruming basahan. Tayong lahat ay nalalanta na parang dahon at tinatangay tayo ng ating mga kasamaan na parang hangin. So, ngunit ang sabi po sa Colossians 1:20, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of the cross. So, before I end po talaga mga kapatid, gusto ko lang pong iwanan sa inyo yung tatlo pong punto na ngayon itong sa akin pong promotional talk ng mga kapatid about reconciliation. Na si Jesus po, yung initiator ng reconciliation. And then, dahil tinanggap po natin yung reconciliation na yun, tinanggap natin yung salvation, tayo po ay nagsisi, nagpabautismo, tayo po ay nagiging instrument na mga kapatid. At nawa yung pagiging instrument natin na reconciliation na tinanggap natin si Jesus, ma-share po natin yan sa iba na hindi pa nakakaranas ng reconciliation sa ating Panginoon. At ito po yung great mission natin mga kapatid, yung maging instrument po ng gospel na reconciliation po ng ng tao sa atin pong Panginoon. At katulad po ng awit kanina mga kapatid, habang tayo po ay nagiging instrument na reconciliation sa ibang tao, ay nawa po tayo ay makitaan ng pagmamature at pag-grow sa ating spiritual na buhay kasama po ang ating Panginoong Hesukristo. So yun lamang po at pagpalain po tayo ngayong umaga. Tayo po pala idadako na sa ating lesson.